God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Don't ever stop.
Lagyan mo ng konting groove. Come on, let us declare and angkinin natin that, Lord, I will be no other place but only in the house of God. In His house of miracles, in His house of breakthrough, because I believe my miracle is coming. Come on! 'Cause I don't wanna live outside your ways. I don't wanna miss Your heart for me. 'cause you're the way. 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 'Cause I don't wanna live outside your ways. I don't wanna miss Your heart for me. But you're the way. You're the way. You're the way. Come on, you're the best. I don't wanna miss outside your ways. I don't wanna miss your heart for me. You're the way. You're the way. You're the way. For the last time, I don't wanna live. I don't wanna live outside your ways. I don't wanna miss your heart for me. You're the way. You're the only way. You're the only way. Whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is right. Live in the way everlasting. Don't ever stop. Don't ever stop. Whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is right. Lead me in the way everlasting. Don't ever stop. Don't ever stop. 'Cause I don't wanna Live outside your ways. I don't wanna miss your heart for me. You're the way. You're the way. 'Cause I don't wanna live outside your ways. I don't wanna miss your heart for me. You're the way. You're the way. 'Cause you're the way. You're the way. You're the way. You're the way. You're the only way. Amen. You're the only way, the truth, and the life. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. We are grateful to God because we are contented and we are satisfied. Sino dito yung sa buong taong ito nagpapasalamat ka from the bottom of your heart? Because we are contented and we are satisfied. But I just want to tell you one thing. There is more. There is more because our God is a God of increase. Our God is a God of promotion. And our God is a God of abundance. So, yun yung Diyos na meron tayo. Kaya, excited ako na i-share ito sa inyo kasi we are heading for a new thing. We are heading for a greater things. So, sa buhay natin, dapat na-anticipate natin kung ano yung magandang paparating. Tandaan nyo, ang Diyos hindi nakadepende kung ano ang nararamdaman mo, kung ano ang sitwasyon mo. Ang Diyos ay maraming ipinangako sa bawat isa sa atin. At buhay siya, makapangyarihan, gumagawa siya ng himala. So kaya, mahalaga na merong magandang paparating at ang siguraduhin natin, isa ka sa makakatanggap.
Yung mga bagay na naranasan natin ng 2024, may mas magandang mangyayari sa 2025. Nagsisimula pa lang ang Diyos sa'yo. So, ito yung excited ka na nagsisimula pa lang ang Diyos sa'yo. So, dapat i-ready mo yung sarili mo, i-align mo yung sarili mo sa magandang bagay na gagawin ng Diyos sa'yo. At dito ko, itutuloy natin yung message natin last week. It's all about the foundation. Yung foundation ng buhay mo, hindi yung alam mo. Ang pundasyon ng buhay mo, hindi yung core beliefs mo. Ang pundasyon ng buhay mo, hindi yung nararanasan mo. Tandaan nyo, lahat ng bagay sa mundo, temporary. Lilipas yan. Parang antok. Naranasan nyo na malipasan ng antok? Di ba, antok na antok ang gano'n, tapos dumating yung time, nilipasan ka ng antok. Hindi ka na inaantok ngayon, gusto mong matulog, hindi ka na makatulog. So lahat ng bagay sa mundong ito lumilipas. Pero sana sa'yo, wag makalampas. Subukan nyo yung gutom. Di ba? Yung gutom, sino sa inyo nalipasan na rin ang gutom? Yung bang gutom na gutom ka, tapos maya-maya konti, nawala na yung gutom na yon. Kasi lumipas ang gutom. Kasi lahat ng bagay sa mundong ito, temporary. Kahit pangit na sitwasyon, temporary. Kahit magandang sitwasyon, temporary. Ang permanente lang si Lord. So merong baka naman in love ka dito, tapos nilipasan ka ng love. So dapat hindi lumilipas ang pag-ibig. Dapat lagi ka nagmamahal. So the Word of God is our foundation. No, mahalaga talaga na ang pundasyon ng buhay natin, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, hindi mabibigo kung ano ang layunin, bakit niya binanggit ito. So this is the very Word of God. The Word of God is so powerful para mangyari po sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, excited ako sa atin na ang pundasyon natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, pag salita ng Diyos yan, sigurado ako matatag. Pag salita ng Diyos yan, hindi yan matitinag, hindi yan magagalaw. Kasi permanente ang salita ng Diyos. Ako, lilipas ako. Pero ang salita ng Diyos, hindi. No, kaya mahalaga talaga na ang pundasyon ng bagay na ginagawa natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. You will rise. Sabi mo sa katabi mo, aangat ka. No, sino dito yung excited ka na magre-raise up ka? Hindi ka laging hihiga, hindi ka laging tutulog, hindi ka laging dadapa, babangon ka. Mag-excel ka. Kasi yun yung disenyo sa'yo ng Diyos. Hindi ka ordinaryo, hindi ka kawawa, ikaw ay mag-excel. No, kaya pwede bang pakibati mo na yung katabi mo, sabihin mo, buti na lang. Nandito ka. No, tingnan nyo yung sinabi ng verse, Isaiah chapter 60, verse 3. And the Gentiles shall come to thy light, and the kings to their brightness of thy rising. So, ang ganda ng verse na ito, kapag naunawaan nating mabuti, ang sinasabi niyan. Kaya, tingnan natin sa ibang translation. Isaiah chapter 60, verse 3 sa NIV version. Tingnan natin sa NIV version para magkaroon tayo ng mga bagong insights dito sa sinasabi ng Panginoon. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Mga kasama, ang mga anak ng Diyos dapat may liwanag. Kaya nga tayo reigning light. So what is light? Light in the Bible, light is a biblical metaphor for understanding, for revelation. So, ibig sabihin, if you have the light, you have the understanding. You have the revelation. You have the idea. And most especially, you have wisdom. Sabihin mo sa katabi mo, you have the light, you will understand. Marami pa mga taong hindi makaunawa. Kasi nasa dilim. Magiging maunawain ka, makikita mo ang lahat ng bagay na iintindihan mo, may kapahayagan pag merong liwanag.
Sabi mo sa katabi mo, may liwanag ka. Kaya magningning tayo. We are the light. Nations will come to your light. Ibig sabihin, yung mga bagay na ginagawa natin locally, nagre-reflect globally. So, ang ginagawa mo sa bahay mo, magre-reflect yan sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo. Magre-reflect yan sa barangay mo. Anything na ginagawa natin in the light, it will be exposed. Sino dito yung masayang-masaya ka? Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. So meron ka ngayong revelation because lagi kang merong idea, lagi kang merong solusyon, wala kang stagnation. Walang problema na hindi mo kayang solusyonan kasi you are in the light. Hindi ka darating sa end zone because God will make a way. Therefore, you need to find it out. There is a way, God is opening the door, but you need to find out. Sabihin mo sa katabi mo, you are the light. So kaya, wag niyong uurungan ng problema kasi pampagaling niyo yan. Pag hindi ka marunong mag-solve ng problem, hindi ka gagaling. Sino dito yung problema mo na nakaraang taon hanggang ngayon, problema mo pa rin? At sino naman dito, plano mo pang idugtong sa 2025? Sabihin mo sa katabi mo, may solusyon na yan. Kasi nandito ka na. Tandaan nyo, bawat problema, hindi yan kayang solusyonan na iba. Every problem has a solution and that solution is none other than you. So kaya, magagaling tayo kasi meron tayong wisdom. And the kings to the brightness of your dawn. Imagine mo, yung bukang liwayway, yung madaling araw, hanggang sa maging tanghaling tapat. Ganon yung liwanag na ibibigay mo sa mga taong nasa kadiliman. Because you have God in your life. Because you are founded by the Word. Tandaan mo, ikaw ang hahanapin pag may problema. At kapag may problema, nasolusyonan mo, maniwala kayo, i-honor ka niyan. Tanong ko sa inyo, alin ang mas malaki ang sweldo? Yung basurero o yung abogado? Ha? Bakit mas malaki ang sweldo ng abogado kaysa basurero? O isip. Sino may isip? Taas ang kamay. Nagtataka ba kayo bakit mas malaki ang sweldo ng abogado kaysa sa basurero? Pero gusto ko sabihin sa inyo, hindi lahat ng abogado malaki ang sweldo. Alam nyo kung bakit? Pag malaki ang sinosolve mong problem, mas malaki ang kita mo. Ang sinosolve ng basurero, basura. Ang sinosolve ng attorney o ng abogado, problema ng iba. Pero the more na marami kang naipapanalong kaso, the more na marami kang income. Pakitingnan mo nga yung katabi mo. May nasolve ka na bang problem? Wisdom. Light. Sabihin mo sa katabi mo, you must be founded by the light. So, ang source natin, walang iba kundi si Lord. Tandaan nyo, hindi ka pwedeng walang solusyon. Because God will make a way. God will open the door. Do not push yourself in the wall. Wala na akong magawa. Hanggang dito na lang ako. Wala na akong magawa. No. May open door pa. Binuksan na ni Lord, kailangan mo lang makita. So do not be stagnant. Find a way. Make a way. Kasi si Lord ang gagawa niyan, hahanapin mo lang. No, sino dito yung sinabi, alam mo na sinabi ng Panginoon na siya ang daan. Jesus said, I am the way. So hindi ka makakakita ng daan kung hindi ka dadaan sa Kanya, kung hindi mo siya hahanapin. Hindi ka makakakita ng solusyon sa mundo. Hindi ka makakakita ng solusyon sa tao. Kay Lord lang.
No, sino dito yung excited kami matinding gagawin ng Diyos sa buhay mo? So light is all about understanding. Light is all about revelation. And it is all about wisdom. Light is the wisdom, the brightness of your sunrise. Grabe, the brightness of your sunrise, hindi matingnan yung araw kapag matindi yung sikat niya. So dapat yung liwanag na ganyan, na meron ka, yung lahat ng dilim, basta naandoon, nagliliwanag ka. Sino dito yung may dilim sa bahay mo? Taas ang kamay. Sa trabaho, sa finances, sa relasyon, may dilim. Pero, tandaan mo, ang Diyos magliliwanag sa sayo. At saka ang pinakamaganda dito, yung idea na yan, yung wisdom na yan, makikita yan ng mga tao. Ano, tandaan yung mabuti, kahit nasaan ka, tatawagan ka, hahanapin ka. Para mag-seek ng advice sa'yo, kasi pag nakausap ka, gumagaan ang pakiramdam nila at gumiginawa ang kanilang kaisipan. Sino dito yung excited ka sa 2025, yung liwanag mo hahanapin ng iba? Ang bira sa akin, kahit meron tumatawag sa akin, kahit alas 12 ng ating gabi, may tatawag, hihingilan ng payo. Kasi nasa kadiliman sila. Bakit may liwanag? Kasi merong word ni Lord. So kaya huwag tayong mananatili sa dilim. Sabihin mo sa katabi mo, you will rise. Sino excited dito mga kasama, may matinding gagawin ng Lord sa'yo? So kaya, ito yung bagay na dapat maniwala tayo sa kung anong sinasabi ng Panginoon sa buhay natin because you are the solution. You are not a part of the problem. You are a part of the solution. May kausap ba ako dito? So, lahat ng problema, kaya mong malutasan kasi may word ni Lord. May presence ni Lord. Sa iba, hirap na hirap sila, pero sa'yo, ang dali lang. Bakit? May Diyos tayo eh. Nasa liwanag tayo eh. Alam niyo po ba, pag nasa liwanag ka, lahat ng madumi sa'yo nakikita mo. Pero, pag nasa dilim ka, maniwala kayo, kahit may dumi, hindi kita. Kaya yung mga gumagawa ng hindi tama at gumagawa ng ayaw ng Diyos, nagtatago sa dilim. Sabi mo sa katabi mo, may madilim na bahagi ba ng buhay mo? Huwag ka mag-alala, no? Madali naman makita sa mukha yan eh. Tingnan mo lang yung mukha ng katabi mo. Ang ngiti kasi hindi pwedeng pikein. Alam mo kung may mabigat na dala, alam mo kung merong nakadiliman sa buhay niya, ganun mukha niya. Tapos kahit asong nananahimik, sisipain yan. Bakit? Madilim eh. So ang maganda ngayon, tapos na ang mga kadiliman sa buhay mo. The Word of God is our foundation. Magkakaroon ka ng mga ideas, magkakaroon ka ng mga solution, ng mga revelations, ng mga insight, ng mga understanding. Hindi maintindihan ng iba, pero ikaw intinding-intindi mo. Problemadong iba, pero nung dumating ka, may solusyon. So this is our life is all about. So tandaan nyo, huwag kayong mag-ooperate sa mundong ito. Ang mundong ito, hindi lahat ng mahal mo sa buhay, maka-Diyos. Pero lagi niyong tatandaan, unahin ninyo ang Diyos. Susunod ang pamilya mo. Kaya yung mga dialogue na ganito, ano ba naman yung church na yan? Dapat daw unahin ang pamilya? May mga ganun dialogue. Tandaan nyo, yes, uunahin ang pamilya, pero dapat una ang Diyos kaysa pamilya. At ang buong pamilya, maka-Diyos. Mahirap naman yung buong-buo ang pamilya, pero walang Diyos. Subukan mo, kapag gano'n ang mentalidad mo, hindi mo maisama ang anak mo. Hindi mo maisama ang asawa mo. Because God is not the foundation of your family. Though His Word is not the foundation. Yung kaunting problema lang, hindi mo ma-identify. Yung dilim, hindi mo ma-identify. Pero ngayon, iba na. Sabi mo sa katabi mo, iba na.
Si Lord na ang sentro ng buhay ko. Si Lord na ang sentro ng pamilya ko. Sino dito excited ka sa 2025? Ganun ang mangyayari. Basta hindi gusto ng Lord sa pamilya natin, hindi natin itutuloy yan. Magalit na kayo kung magagalit sa akin, pero titindigan ko yung tama. Kaysa naman bati-bati tayo na magkakasundo tayo na hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Huwag mo akong pasagutin sa bagay na ayaw ng Diyos. Sino may naiintindihan dito, mga kasama? Doon lang tayo sa gusto ng Diyos. Huwag ninyong gagamitin ang emotional blackmail para huwag kayong sumunod sa Diyos. Wisdom. Wisdom. Sabihin mo sa katabi, wisdom, understanding, revelation. Sa pagsunod mo sa Panginoon, hindi ka mauunawaan ng mga tao. Pero isa lang ang audience natin, si Lord. Maniwala kayo, pag pinili mo ang Diyos, hindi ka malulugi. Walang kalugihan sa Lord. So, kailangan ipamuhay mo, panindigan mo. Ikaw talaga anak ng Lord. Hindi yung, may birthday lang eh. Minsan lang naman ang birthday sa isang taon, di ba? Tapos, yung birthday na yung ginawang reunion. Linggo. Hello? Pag wala kang wisdom dito, uunahin mo yung reunion kaysa kay Lord. Pero isa lang ang warning ko sa inyo, hindi nyo maisasama ang inyong pamilya kung ganon ang pagsunod mo kay Lord. That is compromising. Non-negotiable ang relationship natin kay Lord. And that is wisdom. Hello? Alam niyo ba maraming nag-i-invite sa akin pag Sunday? Pastor, pwede mo ba mag-speak kayo sa amin linggo? Alam niyo, reply ko, gusto ko sana, kaya lang pag-pray natin. Kasi mas gusto ko linggo nandito sa inyo. Hindi lahat ng maganda tama. Hello? At hindi porke masarap, nakakabuti. Ang tingnan ninyo yung dulo. Rise up! Kung walang makadiyos na maninindigan sa pamilya mo, sino? Wala sa edad yan, kasi merong matatanda na sa ugo, sa edad, pero hindi pa rin makadiyos. Kasi walang wisdom. Tandaan nyo, ang wisdom, hindi mo makukuha sa school, hindi mo makukuha sa academic. Ang wisdom, makukuha lang kay Lord yan. Kahit sikat na sikat tayo, ang tali-talino sa mundo, maraming mga tao hindi makasunod sa Diyos. Pero ngayon, ang pag-asa ko, walang iba kundi ikaw. Para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. You will rise up with wisdom. You will rise up with understanding. You will rise up with revelation. Grabe, yan ang gagawin ng Panginoon sa'yo. Excited ka ba dyan, mga kasama? So, mahalaga yan na nakukuha ng bawat isa sa atin. So, sino dito yung gusto mong magtagumpay ka? So, kailangan din founded ng word ang tagumpay mo. Hindi lang emosyon yan, hindi feelings. So, you will rise up and you will experience victory through faith. Sa pananampalataya lang. Ano ang pananampalataya? It is just a end result. Ang end result po ng faith is just an end result of believing, trust, and assent. Ano daw yon? Believing, trust, assent. So that is, faith is all about. Faith is composition of three things. Believing, trust, and what? Assent. So, pag tinagalog natin yan, paniniwala, sa utak yan, pagtitiwala sa damdamin yan, yung kalooban, pagpapaubaya. So that's faith is all about. Maraming naniniwala, maraming nagtitiwala, pero pagdating sa Diyos, ayaw magpaubaya. Mabuti pa sa lalaki, nagpapaubaya ka, pinahawakan mo na lahat, hindi pa kayo. Bira, tiwala ka. Kaya naloloko. Tandaan nyo kay Lord, pag tiwalaan mo, hindi ka maloloko. Paubaya mo lang kasi masyado tayo kasing
logical. Masyado tayong emosyonal, pero hindi masunurin sa Diyos. So kaya importante, ang tagumpay natin, yung paniniwala, pagtitiwala, pagpapaubaya sa Panginoon. Sino dito excited ka? Sa 2023, may breakthrough. It is because of your faith. So, yan yung gagawin natin. Sino dito yung excited ka na yung paniniwala, pagtitiwala, at saka pagpapaubaya? Alam niyo po yan, individual action po ang pagtitiwala. Assent. Assent means allowing. Assent means giving permission. Assent. Faith is not a wish. Faith is allowing God to work in our life. Yes, we are contented, we are satisfied, but God, you want more in my life. Kaya hindi tayo, ano ba naman to? Wala na tong kasiyahan. No. Our God is a God of abundance. Matitindi ang mga pangarap ng Diyos sa buhay mo. Walang magagawa ang demonyo. Ikaw na lang ang ayaw pumayag. Pumapalag ka pa eh. Ayaw mo nang pumayag, pumapalag ka pa. Yung pakiramdam mo sa tigas ng ulo, akala mo, hindi porke nag-church ka rito, masunurin ka na. Tama? Kaya hindi mapepeke ang pananampalataya. Ang pananampalataya may resulta sa buhay. Baka pag uma-attend, religious lang. So, my goal for 2025 for your life is for you to experience breakthrough. So, faith is very important. Sabi mo sa katabi mo, faith is very important. No, tingnan niyo mabuti, no? Napakahalaga nito. The word of the Lord is the will of the Lord. When God said, it is done. The word of the Lord is the will of the Lord. Kaya lang, nagpapaubaya ka ba? Baka naniniwala ka lang, nagtitiwala, pero hindi nagpapaubaya. Kaya yung mga tao na hindi nila naiintindihan ito, nahihirapan silang sumunod sa Panginoon. So kaya, buti na lang nandito tayo at may planong maganda sa atin ng Panginoon. Excited po ba kayo dyan, mga kasama? So the word of the Lord is the will of the Lord. Kung ano ang sinabi ng Diyos, yan ang kalooban ng Diyos. At kapag kalooban ng Diyos, mangyayari sa atin. Payagan mo lang. Pahintulutan mo lang. Kapag sinabi ng Lord, you will become prosperous, wag na maglalak ang utak mo, tak! Mahirap lang ako. Tak! Imposible yan. Sinabi na ni Lord eh. Are you with me? So kaya, mahalaga talaga yung total obedience, yung total surrender, yung pagsunod natin sa Panginoon. Maganda yan. Sino excited dito, mga kapatid ko? So tingnan natin yung verse. In John chapter 15, verse 5. John 15, verse 5 says, anong sabi? John 15:5. 1 John 5:5, I mean. Tama ba to? Tingnan nyo, who is that overcomes the world? There is a question. Sino yung mga nakaka-overcome sa mundo? Sino yung mga overcomers? Sino yung mga victorious? Sino yung mga champion? Yan ang ibig sabihin ng overcomer. Overcomer means champion. Sino dito mga champion? Taas ang kamay. So sabi dyan, only the one who believes that Jesus is the Son of God. You will become a champion. Kaya pakibati mo na ang katabi mo, sabihin mo, you are victorious. In Jesus. Walang imposible kay Lord. Nagiget niyo po ba mga kasama? You are victorious. Sino dito yung masayang-masaya ka na naiintindihan mo to? Breakthrough. And then, chapter 11, no, Hebrew chapter 11, verse 1. Ang ganda ng Hebrew 11, verse 1. Tingnan nyo yung sinabi. Now faith is being sure of what we hope for, and certain of what we do not see. Yung mga bagay sa TPT version, no? TPT version. Meron ba tayong TPT version dito? Ang ganda niya sa The Passion Translation,
Para nang sa ganun, makuha ng bawat isa sa atin to. Ayokong lumipat tayo sa 2025 na wala kang gagawing bago. Ang masarap, paglipat mo sa bago, may bago kang gagawin. Kasi sabi ni Einstein, doing the same thing over and over again and expecting different result is anxiety. Kapag daw paulit-ulit mong ginagawa, tapos nag-e-expect ka ng bagong bagay, kabaliwan yun. Kaya dapat may bago ka nang gagawin. So now faith brings our hopes into reality. Sabi mo sa katabi mo, reality. So ano man ang iyong pinaniwalaan, ano man ang iyong pinagtiwalaan, ano man ang iyong pinagpapaubayaan, na sinabi ni Lord, it comes into reality. Hello? Hello? Tama ba ito mga kasama? Sino dito yung nakikita mo na magiging maganda ang 2025 mo? It comes into reality. So sabi niya, and becomes the foundation needed to acquire things we long for. Yun ang foundation ng mga bagay na gusto mong makuha. It is all the evidence required to prove that is still unseen. Grabe, power si Lord. Sabi mo sa katabi mo, breakthrough! No, sino dito yung may victory ka through faith? So, pananampalataya lang talaga ang mga bagay na makukuha natin. And then, ang sabi ng Panginoon sa atin, because it is the Word of God, kung ano ang nangyari kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, mangyayari yan din sa atin by the virtue of what Christ did for us. Because we are seeds of Abraham by the virtue of faith. So kaya, sinabi sa atin na tayo, kung papaanong ang plano ng Diyos mananagana, mangyayari sa'yo. Kaya hindi pang pang-greetings sa New Year. Happy New Year, happy and prosperous New Year. Hindi po pang-greetings yun. Dapat experiential yan. Hello? Sino dito excited ka ma-experience mo na yan? Our God is a God of abundance. No more scarcity, no more toiling, no more labor, only favor. Sabi mo sa katabi mo, very prosperous. Sino excited dito na yan ang mangyayari sa'yo? So sabi ng Genesis chapter 26 verse 13, no, the man became rich. Sino yan? Si Isaac. Bakit? Si Abraham covenanted. The man became rich and his wealth continued to grow until he became very... Sino dito excited ka? Sana magkaroon ng revelation sa'yo yun. Para mayroong manifestation. Hanggat walang revelation, walang manifestation. Sino excited dyan sa word na yan? No, kaya babantayan natin mabuti ito. Sino masayang-masaya na may mangyayari sa atin? So ito yung sinabi sa atin ng Panginoon. You are fearfully, wonderfully made by God. At yan ang bagay na dapat panghawakan natin. 1 Peter chapter 2, verse 21. To this you will call because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. So yung Christ-like character, yung Christ-like obedience, nag-model na si Jesus sa atin yan. Kaya mangyayari sa atin kung ano yung pangako ng Panginoon sa atin. Now, sino dito yung masayang-masaya, mayroong matinding gagawin ng Panginoon? Because you are fearfully, wonderfully made by God. And you are the best. Pakisabi, you are the best. Pero sabi ng Psalms chapter 139, verse 14. No? Psalms 139, verse 14. Tingnan nyo to. Para sa atin ito. I praise you because I am fearfully, wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Sabi mo sa katabi mo, you are wonderful. Yung konbinsido ka, you are wonderful. You are fearfully made. So imagine mo, si Lord, ingat na ingat nung ginawa ka. Woohoo! Sino dito masaya mo? Ingat na ingat nung ginawa ka. Ang problema lang, ang baba ng tingin mo sa sarili mo, yung value mo.
dapat tingnan mo ang sarili mo kung paano ka tinitingnan ng Diyos para magawa mo kung ano mga bagay na pinagagawa ng Panginoon sa atin. So tandaan nyo, what you see is what you get. What you see is what you get. How do you look at yourself? It is what you get. What you see is what you get. What you think is what you become. But, what you believe, it will manifest. Hello? What you believe, it will manifest. What you believe, it will manifest. Ang problema, hindi mo pinaniniwalaan, hindi mo pinagtitiwalaan, hindi ka nagpapaubaya sa word ni Lord. Dapat paubaya tayo. Pakisabi, huwag kang papalag. Sino dito ang foundation mo na ngayon? Word ni Lord. Huwag mo nang kontrahin. Ang tindi ng logical ability mo, ang tindi ng alam mo sa theology, pero walang manifestation. Let God works in your life through faith. Sino excited? May gagawin si Lord sa atin. Sa 2025, merong matinding gagawin si Lord sa atin. And excited ako, mga kasama, gusto ko itong isingit ngayon na magkaroon ka ng plano. Because if you don't plan, you plan to fail. So make a plan. But you need to see to it that it is a sure plan. Pag walang plano, walang direksyon. Pag walang plano, walang matatapos. Kakanta ka lang. Que sera, sera. Whatever will be, will be. Grabe. Que sera, sera. Whatever will be, will be. Nabuhay ka pa. Meron akong kausap kahapon, nandun kami sa Prayer Mountain, and I'm so excited. Meron akong kinausap, sabi ko, gano'n na po kayo katagal sumusunod sa Panginoon? 30 years na raw siya sumusunod sa Panginoon. Kaya lang, sabi niya, Pastor, on and off ako. On and off ako. Anong on and off? Yung minsan sumusunod, minsan hindi. Pero sabi ko sa kanya, 72 years old pa lang po kayo. Bago pa lang po kayo nagsisimula. Sino dito yung excited ka na hindi pa huli para magsimula? Panghawakan natin yung sinasabi ng Lord. Tandaan niyo po, si Lord hindi kontra sa buhay mo. At si Lord, mas maganda ang plano niya kaysa plano mo. No, kaya siguraduhin natin na ang plano mo mangyayari. Excited po ba kayo? So, gusto kong matulungan kayo para po dito. Gusto kong basahin sa inyo na lahat ng pinagplanuhan natin, basta nagkaisa tayo mga kapatid nagkaisa ang pamilya, nagkaisa si nanay, si tatay, nagkaisa din yung mga anak, mga magkakapatid, lahat ng pagpaplanuhan nyo, mangyayari. Pero siguraduhin nyo lang na ang lahat ng pagpaplanuhan ninyo, kasama si Lord. Kasi pag hindi kasama ni si Lord, may mangyayari sa atin. In the book of Genesis, chapter 11, this is the story after the flood. Noong pong si Noah, pinagawa ng Panginoon ng daong, pagkatapos natapos yung baha, lumabas sila, lumipas ang panahon, itong mga tao ayaw nila maghiwa-hiwalay. No? At doon po sa senaryo na ito, nagkaisa sila, nag-usap-usap sila, gagawa sila ng tore na aabot sa langit. But the problem is driven by pride. They are planning against the Word of God. So, ano yung ginawa niya? Gagawa tayo ng tower na dito lang tayo. Wag nating kakalatan ng mundo. Wag tayong maghihiwa-hiwalay. Sama-sama lang tayo. Tandaan nyo, hindi lahat ng plano natutuwa si Lord. At hindi porke nagkakaisa natutuwa si Lord. Ang nakakalungkot, ang pamilyang nagkaisa na wala sa Diyos. Hello? Kaya ang ginawa ng Panginoon, ang sabi niya, doon sa verse 6, the Lord said, if as one people, one couple, one family, one church, one community, as one people, speaking the same language. So dapat isa lang ang lengguwahe natin, huwag kontra-kontra.
Naranasan niyo na mag-asawa, may sinasabi si lalaki, ang tindi kumontra ng babae. Hello? May sinasabi si nanay at si tatay, grabe ang kontra ng mga anak. Tandaan nyo, dapat same language. Sabihin mo sa katabi mo, same language. Sino excited? Same language. We are one. Husband and wife, you are not an enemy. You are a love team. Family, you are not an enemy. You are a love team. Parang wala akong kausap. Walang iba-ibang lingwahe. Isa lang ang lingwahe. Susunod tayo sa Diyos. Gagawin natin ang kalooban ng Diyos. Wala sa bahay ko na hindi susunod sa Diyos. Parang wala na akong kausap. Mga anak, huwag kayong matakot sa mga magulang, huwag kayong matakot sa inyong mga anak. Mga asawang lalaki, huwag kayong matakot sa inyong mga asawang babae. Minsan kasi mga lalaki mas takot pa sa asawa kaysa kay Lord. Pag may ganyan, kontrahan, walang function na maganda. So kaya, maganda na naiintindihan natin ito. And sabi niya, if the same language, they have begun to do this. What is that? Their project. The Tower of Babel. Tanda mo, anumang proyekto, anumang plano, sabi ni Lord, then, nothing they plan to do will be impossible for them. Sino dito yung excited ka? Nothing they plan to do will be impossible for them. Wala akong pagpaplanuhan na imposible sa akin. Tinan mo yung katabi mo, pakibati mo, sabi mo, congratulations. Sino dito yung meron kang matitinding project sa 2025? Sino yung project mo, makakapagpagawa ka na ng bahay? Sino project mo, bibili ka ng lupa? Sino project mo, mabibuild mo ang iyong disciple? Sino project mo, magwiwin mo ang buo mong angkan? Sino project mo na sa susunod na December, ikaw naman ang mag-host ng reunion? Lahat sila uuwi na may regalo. That's a great project. Do not make plan for yourself alone. I-involve mo. Sama-sama tayo. Sabi mo sa katabi mo, we are one. We are one. We have one language. Kaya ang prayer ko sa bawat mag-asawa, sa bawat pamilya, magkaisa na po kayo. Magpirmahan na po kayo ng kontrata na hindi kayo mag-aaway sa 2025. At alam niyo po ba, pagka po nag-aaway, nasa kadiliman. Kapag nasa kadiliman, palaaway yan eh. Pag nasa kadiliman, galit palagi. Tandaan niyo po, ang kadiliman, pinaghaharian ng demonyo. Kaya pag ikaw o kaya ang asawa, nagagalit, nangangaway, huwag niyong patulan. Kausapin niyo lang. Sabihin niyo sa kanya, huwag kang magpagamit sa demonyo. Ganon din ang asawa. Pagka mainitin ang ulo, sabi mo, huwag kang magpagamit sa demonyo. Kasi ang dulot ng demonyo, kaguluhan. Ang dulot ng demonyo, pagkawasak. John chapter 10, verse 10. The thief comes only to steal, kill, and destroy. But Jesus came here on earth to give you life and have it to the fullest. Have it to the full. Sino dito excited ka na ikaw ngayon, ganun ang mangyayari sa'yo? So kaya, ang aking prayer, sa bawat isa, sa cell group, sa church, kahit saan, magkaisa tayo. Huwag kang papayag na uma-attend ka rito, tapos pag nagsasalita, ikaw ang pinakamatinding kontra. Di mangyayari yan. Di mangyayari. Grabe, gamit na gamit ang demonyo sa'yo. Grabe. Imagine ko nandito ka, nakikinig ka rito every Sunday, tapos, di mangyayari yan. Di mangyayari yan. Hindi ako susunod dyan. Grabe ang demonyo sa pagkatao mo. But I rebuke that in Jesus' name. Makikiisa ka na ngayon. Imagine mo, nakikikain ka rito, tapos hindi ka nag-uurong. We are family! Akala mo may blessing yan sa buhay mo? Wala! Because God knows your heart, God knows your mind, God knows your intention.
I'm just warning, I just want to give this warning to each and every one of us. Kahit na faithfully umaattend ka dito, umaattend ka sa cell, kung may kontra sa spirit mo, walang blessing sa life mo. Because it is not me, it is Him. So we need to be as one. We need to be united. Lahat ng kaguluhan, lahat ng kontra, sa pangalan ni Jesus, mawala. Baka next Sunday may mabawas. Thank be to Jesus. Because there is power in subtraction. Aanin mo na marami, hindi naman kaisa. Sana may makakaupong iba dyan. Eh, mabububungan pa yan, magkaka-aircon yan. Grabe. Lahat ng magaganda mangyayari. Dapat kasama ka rin. May mangyayari din maganda sa'yo. So, sino dito excited ka? May maganda mangyayari sa'yo. So, are you excited to plan? And that this is all about sure plan. Sabihin mo sa katabi mo, sure plan. God will work to this plan. So, dapat, pag nagpaplano tayo, dapat selfless. Nagpaplano ako, hindi para sa sarili ko. Nagpaplano ako para sa church, para sa tao, para sa asawa ko, sa anak ko. Hindi ako nagpaplano para sa sarili ko kasi si Lord may plano na sa akin. Maganda ang plano ni Lord sa akin. Jeremiah 29:11. Sabi ni Lord, but I have a plan for you, not to harm you, but to bless you, to give you hope and a future. So hindi na ako nag-iisip ng future ko. Ang iniisip ko na lang makasunod kay Lord. Hello? Sino dito yung meron kang naiintindihan ngayon? When you make your plan, be selfless. Think about the next generation. Think the next generation. Pag tinitingnan ko si Dayan, ang nakikita ko dyan, apo. Next generation. Huwag doon sa present situation. Think about your future. Kaya, ipundasyon natin mabuti lahat ito. Sino dito excited ka, magpaplano ka? Selfless. Dapat, patay na tayo sa sarili natin. Galatians 2:20 says, I've been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Imagine mo, meron ka matinding kayamanan. Ang matinding kayamanan mo bukod sa buhay, bukod sa lakas, ang Panginoon sa buhay mo. Sino dito yung excited ka na nabubuhay ka para sa Panginoon? Patay ka para sa sarili mo. Kaya, pakisabi uli, mabubuhay para sa Panginoon. Kaya dapat tayo, reflection tayo ng Panginoon. No, reflection tayo ng Panginoon. Pakisabi sa katabi, selfless. So if you want to make a sure planning, you need to be selfless. Second, you need to have understanding. Dapat naiintindihan mo yung big picture. Naiintindihan mo why I exist for God's glory. Hindi ako nag-exist dito para mag-asawa lang, para magkaanak lang. Nag-exist ako para sa glory ni Lord. That is my understanding because I love God and I love people. That's my understanding. Hindi ako nabubuhay para magpasarap sa buhay. Pero masarap din ang masarap ang buhay. Tama? Sabi mo sa katabi mo, perks. Perks. Sino dito excited ka? Susunod ka sa Panginoon. No, pakibati mo yung katabi mo, sabi mo, congratulations sa pagpaplano mo. You must have the understanding about the will of God. You must have the understanding about the Word of God. And you must have the understanding about the way of God. So always remember, WWW. God's way, God's Word, and God's will. Dapat malalim ang understanding mo dito. Hello? May kausap ba ako? Sino dito magpaplano ka na ngayon? But you have a clear understanding about God's Word,
about God's way and about God's will. Hindi yung gusto mo. Tandaan nyo, mga kasama, madali ang magkagusto. Pero ang tanong, gusto ba ng Diyos yan? Madali ang magka-emosyon. I'm in love. Look at your future. Nakakabulag ang emosyon. Pero pag nasa future ka na, nakakashock yan. Tanungin nyo may mga asawa ngayon. Sandali lang yan, sweet. Pero, ang pinakamahirap, pag wala ang Diyos, bitter. O, tingnan mo yung katabi mo. Understanding. Plano talaga ni Lord magkaasawa ka. Tama? Kaya lang, hindi lang yung paraan mo. Paraan din ni Lord. Sino may naiintindihan? Kasi hindi mo alam kung ano ang future. So, how to make a sure plan? Third thing, you need to have a renewed mind. Renewed mindset. Sabihin mo sa katabi mo, bagong utak. So, sayang ang bagong taon kung luma utak mo. Para ka lang naligo, tapos ang sinuot mo, yung dating damit. Para lang yung side A, side B. Bagong labadin ang isusuot mo o bagong damit ang isusuot mo. Hindi yung luma. So, ganun din po, sa 2025, dapat ang utak mo binago ng Panginoon. Kasi lahat ng hindi na renewed, expired. Ulitin ko ulit, lahat ng hindi na renewed, expired. Pakikalabit mo ang katabi mo, lahat ng expired, walang visa. Lahat ng expired, hindi magamit. Kaya kung ikaw ay hindi renewed, expired ka sa 2025. Pakitingnan mo nga yung katabi mo, kailan pa expired yan? Nagiget niyo po ba mga kasama? So, ang hirap harapin ng 2025, ang bagong taon, ang utak mo luma. Parang ganito, nakaprepare na ang mansyon mo, pero gusto mo pa rin mag-stay sa kubo. Nakaprepare na ang four wheels mo, kaya lang ang gusto mo, nakabike ka pa rin. Kasi hindi mo alam paano makukuha. Kaya, renewed mind. So, huwag niyong haharapin ang isang bagay na luma. Dapat bago. Sino masayang masaya sa pagpaplano natin ng sure planning? Renewed mind. And then when you make a plan, a sure plan, you need to encounter God. Encountering God is not a program. Encountering God is a lifestyle. Because God is a person. And He wants to talk to you. He wants to walk with you. And He wants to work with you. Kaya yung plano ni Lord, yun ang gawin natin. Hindi yung plano natin. God wants to talk to us. God wants to walk with us. And God wants to work with us. Bakit? Ang basis ko dyan, noong pong si Adan, nilalang ng Panginoon, ang Panginoon bumababa doon sa lupa, doon sa Garden of Eden, sa mundo, bumababa ang Panginoon para makausap si Adan. Bumababa ang Panginoon para lumakad na kasama ni Adan. Kasi in stage of Genesis, naglalakad si Lord. Ang gusto ng Panginoon sa paglalakad sa mundong ito, kasama natin siya. And God wants to work with Adam. Tandaan mo, hindi ka magtatagumpay na ikaw lang. Pero sigurado ang tagumpay pagkasama mo ang Panginoon. No, kaya lang, sabi mo sa katabi mo, buti na lang, nandito ako ngayon. No, sino dito masayang-masaya ka? Magbabagong taon pero bagong buhay mo. Magbabagong taon pero bago ang isip mo. Magbabagong taon pero lahat ng mga bagay na kalaban ng tagumpay, alam mo. So, alam niyo po ba na mayroong kalaban ng tagumpay? Baka hindi mo nakikita, mayroong ka nito. There is an enemy of success. Number one, spiritual pride. That is the enemy of success. No, spirit of pride. Sabi mo sa katabi mo, kayabangan. Hindi ka pwedeng magmayabang kay Lord. That is the spirit of pride. Hindi yung, alam ko na yan. Kaya ko na yan. No, tandaan nyo, spirit of pride yan. What is pride? Trying to do things outside the will of God. That's pride. Trying to do things outside the will of God. The way of God. Outside sa word ni Lord.
So that is the spirit of pride. So that's why when you make a plan, see to it that there is a word. See to it that you are encountering the Lord. There is a way. And then, ang enemy of success is spirit of stagnation. Tandaan niyo, hindi gusto ng Lord na stagnant ka. Yes, we are satisfied. We are contented. But you are not stagnant. Hello? Do not allow your contentment na maging cause ng iyong stagnation. May nagiget po ba mga kasama? Kontento tayo, pero hindi tayo stagnant. There is more in God. There is more to come. That's why we need to grow. We need to develop. There is no more stagnation to your life. So, in the name of Jesus, your income will increase next year. There is no stagnation. There is no slavery. Do not stay to the things that make you a slave. May gustong-gustong gawin sa iyo ang Panginoon ng problema, stagnant ka na, stuck ka na doon. And then ang pinakahuli sa lahat is spirit of complacency. Yung kontento ka na lang, na ganyan ka na lang. Anong magagawa ko? Ganito na lang ako. Oh, mga kasama, tandaan niyo. Nawala ang and spirit of complacency sa atin. That is my prayer today. Kaya excited ako para sa new things natin. Now, tandaan nyo mabuti, merong papupuntahan sa atin ng Panginoon. In the same chapter, chapter 11, verse 31. Meron pong pinalaya ang bansang Israel mula sa pagkaalipin kasi meron silang pupuntahan. Tapos dito sa Genesis, gumawa sila ng tore, pinaghiwa-hiwalay ng Panginoon, pinag-iba-iba ng Panginoon ng kanilang salita. Tapos dumami ang tao. Itong si Terah, tatay siya ni Abraham. Terah took his son, his grandson, Lot, son of Haran, and his daughter-in-law, Sarai, the wife of his son Abraham. And together they set out from Ur of the Chaldeans to go to Canaan. So mula sa Ur ng Chaldeans, papunta sila sa Canaan. What is the Canaan? The Promised Land. So ito pong Ur of Chaldeans, isang lugar na kung saan pinag-istayan nila. Pinaalis sila ng Panginoon doon para pumunta sa Canaan. But when they came to Haran, they settled there. Haran is a place of spiritual pride. Spirit of pride. Haran is a place of complacency. Haran is a place. Haran is a place of stagnation. This is my prayer to you today. Maybe so many years dumaan sa buhay mo. Pandemic, 2023, 2024, nag-stagnant ang buhay mo. Pero ngayon, binibigyan ka ng Panginoon ng opportunity na huwag ka mag-settle sa Haran. There is a promise for you. There is a promise to each and every one of us, a promised land. So kaya, kung ano man ang Haran ng buhay mo, hindi mo yan kamamatayan. Alam nyo si Terah, merong pinapupuntahan si Lord, hindi siya nakarating kasi namatay na siya. Verse 32. Verse 32. Sabi ng verse 32, ito. Terah lived 205 years and he died in Haran. Ang destiny ni Terah supposed to be Canaan. But he settled in Haran. Maraming mga tao, kahit na anak ng Diyos, nakakita na ng himala, ayaw na nila doon sa pinangako ng Diyos, kaya namamatay sila doon sa lugar na hindi para sa kanila. That's why the promise of the Lord is still the promise of the Lord, and when it is God's purpose, when it is God's plan, it will accomplish.
In verse 1, chapter 12, look at this verse. Genesis chapter 12, verse 1. Chapter 12, verse 1, Genesis. The Lord said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. Imagine mo, nung mamatay yung Tera niya, si Tera, na tatay niya, kinausap ni Lord si Abram. Iwanan mo tatay mo, iwanan mo mga kamag-anak mo, iwanan mo lugar na to. Kasi nagsettle sila dito, pero hindi yan ang gusto ko sa kanila. God's people, Reigning Life family, there is God's promise for your life. Your portion is not sickness. Your portion is not poverty. Your portion is not hardship. Your portion is blessing. So that's why, kinausap ng Panginoon yung anak. Kaya marami pong mga tao dito, yung nag-invite sa inyo, wala na, pero kayo nandito pa rin. You are going to pursue, you are going to possess the promise of God in your life. Hindi lahat ng pinangakuan nakarating. Merong namatay sa journey, may tumigil sa journey. Pero the most important thing is the Word of God. His will and His promise. Sabi ng Word, verse 2, I will make you into a great nation, and I will bless you. And I will make your name great, and you will be a blessing. Tandaan nyo, kung hindi ka aalis sa iyong comfort zone, kung hindi ka aalis sa mga kamag-anak mong hindi sumusunod sa Diyos, hindi ka magiging blessing. Starting today, make a commitment, make a covenant to the Lord that anything that hinders doon sa promise ni Lord, iwanan mo. Yes, mahal natin sila, pero mas mahal natin ang Diyos. May magandang plano sa iyo ang Diyos. May sinabi na sa iyo ang Diyos. May pinapupuntahan sa iyo ang Diyos. Marating natin ito. Huwag kang mamatay na ganyan ka lang. May mararating tayo. May pupuntahan tayo. And your life is a blessing. Sumunod na verse. No, sumunod na verse. Verse 3. Kaya huwag kayong matakot. Basta ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, huwag ka matakot. Huwag ka rin gaganti. Huwag mong papatulan ang gumagawa sa iyo ng masama. Because the Word of God said, if you are a blessing, if you obeying the Word of God, sabi ni Lord ganito, I will bless those who bless you. Sino dito excited ka? Lahat na mag-bless sa'yo, be-bless ni Lord. And whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Sino excited dito na iba't ibang bansa mabe-bless sa buhay mo? Hindi lang tayo pang Pilipinas. God is preparing something great for us beyond our nation. Kaya international tayo. Naka-align tayo doon sa global plan ni Lord sa kanyang church. But you need to walk on doon kung ano yung sinabi ng Panginoon. Kaya ang prayer ko sa bawat isa sa atin ngayon, maging excited kayo sa 2025. Hindi ka mamamatay na hindi mo nararating kung ano ang pirarating sa iyo ng Panginoon. Maaabot mo yan. Hindi mo porsyon ng kahirapan. Hindi mo porsyon ng karamdaman. Hindi mo porsyon ng kaguluhan. Ang porsyon mo yung pangako ng Panginoon. But you need to be founded doon sa word ni Lord. I-position mo kung ano sinabi ng Panginoon sa iyo. Your life is a blessing. You are a blessing. So tandaan niyo po, ang blessing hindi yung pagbinigyan ka. Don't get me wrong. Ang blessing hindi yung pagbinigyan ka. Kaya ka binigyan because I am a blessing. Huwag kayong maghahabol sa pera. Hindi blessing ang ayuda. Hindi blessing ang dole out. Ang blessing hindi pera, ang blessing tayo. Sumunod ka lang sa Lord. May mangyayari sa'yo. So starting today, your 2025,
is preparing, you are preparing for something great, something significant. Mamamatay tayo, pero mamamatay tayong fulfilled. Mamamatay tayo na ang buhay natin para sa glory ni Lord. Because you are founded by the Word of God. And we are preparing our legacy. Our legacy is not what we are doing. Our legacy is God in our life. Ang ipamamana natin sa anak natin, sa apo natin, ay pamamana natin sa asawa natin yung relasyon sa Diyos. Hindi ang mga bagay sa mundong ito. So this is my prayer to each and every one of us today. Huwag kang maging stagnant. I-identify natin that the enemy for success, there is an enemy for success. Hindi porke magaling ka, hindi porke, no. Kailangan si Lord sa buhay natin. Baka meron kang spirit of pride. Merong spirit of stagnation, spirit of complacency. Yung aantok-antok ka palagi, tatamad-tamad ka palagi, hindi ka asenso. Dapat lagi kang excited. Dapat lagi kang masaya. Tandaan niyo po, may matinding plano ang Panginoon sa inyo. You must be founded by the Word of God. Tayo tayong lahat and I will pray for you. Sino pa excited dito na si Lord magmamanifest sa life natin? Always remember that God's Word is His will. God's Word is God's 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 will. So the Word of God is our foundation because this is the will of God for our life. Let's declare that God, our Lord, manifest Himself. Yes, God, thank you for who you are. Yahweh. Yes, Lord. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. These are the Hebrew words, Hebrew names of God. Yes, God. Declare it, declare. It is yours, it is yours. If you want Him, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Oh, if you worship, Worship He will Him, manifest worship Him. Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Oh, if you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. Oh, Yahweh, Yahweh. I am, He is. He is our healer, mighty creator, God Almighty. God will provide, my great Lord and Master. I am, He is. He
mighty Creator, God Almighty, God will provide. My great Lord, my Master. Come on, declare it out loud, church. Yahweh. I am His healer, mighty Creator, God Almighty. God will provide. My great Lord, my Master, manifest Himself, manifest yourself. If you love Him, if you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. 'Cause if you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Come on, Elohim, mighty Creator, Shaddai, God Almighty. Jireh, God will provide. Adonai, My great Lord, my Master, manifest, manifest, manifest. Yahweh, I am His Rapha, healer, Elohim, mighty Creator, Shaddai, God Almighty. Jireh, God will provide. Adonai, My great Lord, my Master, manifest, manifest in us, Lord. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest Himself. Yeah, yeah, yeah. Oh, we receive it. Oh, we believe it. Yes, oh Jesus. Just raise up your hands. God is more than willing to manifest Himself to you. Amen. And the enemy has been defeated and he is a loser. He cannot do anything in you. He cannot harm you. He cannot cause trouble in you. Because the enemy has been defeated. The enemy is powerless. Our God is powerful. And today, Yahweh means I am. God said, I am. I am your healer. I am your creator. I am your maker. I am the Almighty God. I am your provider. I am your Lord. I am your Master. I will manifest in you. Just receive that today. Just receive that today. Be founded by the Word. Receive in your spirit. Whoa! Elohim, Come on, come on! Jesus! Jireh, Adonai, Will manifest Himself. Yahweh, Oh! Yahweh, Rapha, Yes, oh Jesus! Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest Himself. The enemy has been defeated. Today, just raise up your hands. In the name of Jesus, we are fighting against the enemy of success. Lord, today, we are declaring that enemy has been defeated. Lord, in the name of Jesus, we rebuke, we renounce the spirit of pride within us. Lord, ang pride, may jealousy, may anger. Lord, tanggalin mo ang lahat ng spirit of pride sa amin. Lord, tanggalin mo rin po yung spirit of stagnation. Lord,
Mag-grow kami, Panginoon. Amen. Mag-i-increase kami, Panginoon. Mag-multiply kami, Panginoon, because this is your design for your children, O God. Lord, we rebuke the spirit of stagnation. Lord, in the name of Jesus, we rebuke the spirit of complacency. Amen. Today, God, we come to you in all humility. Father, you are our healer. You are our creator. You are our almighty God. You are our provider, Lord. So today, God, you are our Lord. You are our Master. And Father, help us. Tulungan mo kami, Panginoon, na maniwala sa iyo, magtiwala sa iyo, magpaubaya sa iyo. Lord, I pray sa bawat naandito ngayon, bawat mag-asawa, bawat pamilya, sa mga leader, sa mga cell leaders, sa mga cell group, Lord, pagkaisahin mo kami. Isang lingwahe, Panginoon, ang gagamitin namin. Yung lingwahe mo lang. Lord, bless your people, bless your children. And Father, we are so excited. Thank you, Jesus.